Andito na naman si Kamoto at nagbabalik. Tinihintay ko po ang inyong like and subscribe for my channel and comment for my sections. Let's go! Pagkakabitan natin siya ng dashcam, baka dito na lang natin ipalagay sa ganito, no? Siguro kasyang-kasya na rito sa gitna na to. Alright, pupunta tayo ng Parañaque. Pakakabitan natin si B2 ng dashcam para yung ating cellphone ay hindi na nabababad sa araw. Para nang sa ganon ay madali yung ating navigational situation during the rides, no? Magabi, maaraw. Saka yung hindi na rin nabababad sa init yung ating cellphone. Especially like this, oh, kita nyo. Kung gaano katagal ng biyahe, ganon din siya katagal naka-stay dyan. So very risky pagdating doon sa cellphone nating Apple. Mahal siya. What? Nakakapanghinayang baka masira o mag-overheat siya, hindi na natin ma-recover. So now, nice. Nag-decide tayo na palagyan natin ng dashcam si B2. Nice. Dahil nakikita natin doon sa ibang mga motor, no? Yes! Pwede na rin naman eh. Actually kahit medyo maliit sisi ng motor, lahat naman nagkakaroon. Depende na lang sa inyong kagustuhan, no? Kung gusto nyo palagyan kahit ang mababang sisi lang yan, gusto nyo palagyan ng dashcam yung inyong toys, no? Nasa sa inyo po yan. So tayo, dahil mahilig tayo mag-rides at nagagamit natin ito sa pagbablog, so pwede na rin natin magamit ito actually, dahil merong front and back camera na ito. Mga nakikita nating review, thank you for watching, vlogger or influencer, no? Napapansin natin maganda nga rin pala ang may dashcam. Why? May disadvantage at advantage yung ating pagbili ng dashcam. Unang-una, ito nga, navigation. Gamit mo siya sa pag na-navigate sa mga lugar na gusto mong puntahan. Very easy dahil yung remote niya nandito lang sa may bandang kaliwa mo na yan. Nasa kamay mo siya. So anytime pwede kang mag-picture, pwede kang mag-palit-palit ng ating mirror or yung pinaka-dashboard mo. Kung gusto mong palitan, pwede. Remote lang. So now, pupunta nga tayo ng Parañaque kay DC Moto Wolf. Pa-install tayo ng ating dashcam, no? Sa mga nagusto dyan na mag-install ng kanilang mga dashcam, nagustuhan ko lang actually. Maganda rin naman. Yun nga lang, medyo may kamahalan ang ating ano. Pero nandun na tayo sa pinaka-lowest. Compare mo sa Chigi, 35,000 higher, depende na lang sa model na gusto mo. So dito sa atin gumasos tayo ng 7,500 yung isa. Tapos nagpa-upgrade ako ng memory kasi ang free na memory niya 64 gig lang. So ginawa ko 128. So nag-add ako ng 370 pesos para sa memory upgrade. So lumalabas nasa 7,870 pesos yung price ng ating dashcam. Hindi pa po kasama dyan yung installation. Malalaman po natin yan pag nandun na tayo kay DC Moto Wolf. So abangan nyo po yung update natin mamaya to sa mismo shop. A few moments later. PCM, ito na yata yung sinasabi na. Ayun. Dito nga pala tayo sa DC Moto Wolf. Dito yung kanyang shop. 128 memory. Natin palalagay sa harapan para hindi siya umiikot. Ayan, nakabit na yung unang camera sa harap. Okay, now gusto ko pakita sa inyo yung ating kinabit na bagong dashcam dito sa ating motor. Ang brand niya is Samkey dashcam navigation for navigation, no? Okay, ito yung startup niya, startup menu.
And ito yung pinaka screen niya. And hintayin natin yung yung pag-start ng kanyang navigation. Actually naka-connect na ito dito sa ating GPS at ating data. Kailangan naka-data kayo para nang sa ganun mapagana nyo yung navigation. Ito yung mga function niya. Okay, ito yung andyan yung phone, music, map, messages, and pinaka-home. Pag binak mo siya, pag hinom mo siya, babalik siya doon. Ayan, okay? Pag binalik mo siya, ayan. Ito yung Google Map. So, pwede ka mag-search dyan. Ayan. Gas station, groceries, coffee shop, restaurant, anything na gusto mong puntahan, no? So, back tayo. So, andito yung setting, ayan, no? Yung gusto mong baguhin yung setting ng kanyang navigation, pwede. So, may calendar din dyan. Pwede ka mag-podcast, audiobooks. Dito yung mga application na nasa settings niya. Andito yung recording loop. Ayan siya, 1 minute. Yung tire pressure is on. Yung OSD niya, ka-off. Ito, kilometer. Speed consumption, 0. Speed compensation pala tawag din. Ito yung GPS niya. Right? Kung gusto mong buo yung window niya, ano mo lang. So napaganda po ng napaka-easy lang gamitin ito. Very easy to install. At nga pala kung halimbawa gusto nyo i-replay yung inyong mga videos, so i-disconnect nyo lang yan, yung wifi doon sa connection nyo between cellphone to sa inyong navigation, sa inyong dashcam, no? So try nating i-disconnect ito, ang wifi nya. Okay? Nakita mo, bumalik siya sa kanyang main board. So now, try nating i-replay yung kanyang mga previous na video, no? Alright? O yan, na-open na natin. Ito, hindi mo siya ma-open hanggat nakakonect yung wifi mo. So yung dalawa na yan, halimbawa nakakonect yung wifi mo dito sa dashcam, hindi mo siya ma-open yung replay. So kailangan mo siyang i-disconnect at the same time para makita mo lahat yung mga previous video mo. Right? I-try natin i-back. Ayan. Tingnan mo. Bumalik na sa main board niya, no? Yung display niya. Ayan, starting recording na siya. So, ayan na. Pupunta siya na sa navigation. Okay? Kita nyo, try natin siyang pumunta doon sa navigation. Okay? Ito, tingnan mo. So, sa atin. Play natin, replay niyan. Hindi nyo yun ma-open. Please disconnect the mobile phone. Yun yung nakalagay, naka-indicate sa kanyang notification. So, hindi mo talaga siya ma-open. Or else, i-disconnect mo lang yung kanyang wifi doon sa iyong cellphone. Okay, yun lang. At siguro, nandiyan naman lahat. Ayan, nabanggit ko na lahat yung mga yan. So, i-pass forward na lang natin. Okay, i-instruct ko na lang sa inyo kung paano siya ikinabit. Easy to install. Okay, ang brand nga pala nito, Sam K. Dashcam navigation for navigation. No? Okay, bye-bye.